Pinoy binastos na sa pagtawag pa lang ng pangalan dahil dayo sa Russia. Philippines, please welcome. Patabalang daw ito sa kanilang undefeated champion na bata ni Freddie Roach. Ngunit pinatulog ni Kabayan ang kanilang champion. Usapang boxing, palitan ng mga malalakas na kamao. Matapos magpasiklab sa Pilipinas at makuha ang sunod-sunod na panalo, nakoronahan bilang Philippine champion ang pambato ng Zamboanga na si Dondon Sultan na mas kilala sa bansag na El Supremo. Dahil sa bigat ng kanyang mga suntok, marami pa ang nagbiro na tila may agimat o anting-anting ang Pinoy. Hindi lang sa Pilipinas siya nagtagumpay, nakapagwagi rin siya sa Japan at Australia kaya unti-unti siyang nakilala sa international boxing. Dahil sa kanyang ipinakitang husay, dumating ang pinakamalaking pagkakataon sa kanyang karera. Lumipad ang kampo ni Sultan patungong Russia upang harapin ang isa sa pinakamapanganib na boxer ng kanilang bansa, ang undefeated knockout artist na si Anton Solopov. Itinuturing siyang future world champion ng Russia at isa sa pinakamalalakas na prospect sa kanilang hanay. Time fighter always. Before ending the fight with a series of unanswered punches. Hindi biro ang hamon. Hawak ni Solopov ang Pan-Asian Welterweight Championship. May 12 panalo, walang talo, at 10 rito ay knockout. Higit pa rito, isa siyang alagang boxer ng kilalang trainer na si Freddie Roach na naghahanda sa kanya para maging world champion. Dahil dito, halos walang nagbibigay ng tsansa sa ating kababayan. Para sa marami, isinabak lang si Sultan upang madagdagan ang malinis na record ng Russian champion. Lalo pang naging mahirap ang sitwasyon dahil sa Russia mismo ginanap ang laban. Punong-puno ang arena ng mga tagahanga ni Solopov na sabik makita ang pagbagsak ng Pinoy. Pero sa boxing, isang suntok lang ang pwedeng magbago ng lahat. Mga boxing fans, balikan natin kung paano pinatahimik ni Dondon Sultan ang buong Russia at kung bakit marami ang napaniwalang may agimat ang kanyang mga kamao. Nakataya sa gabing iyon ang Pan-Asian Welterweight title sa Sports Complex Energetics sa Russia. Pagsapit ng unang round, agresibong sumugod si Solopov. Halatang gusto niyang tapusin agad ang laban. Pero nanatiling kalmado si Sultan at naghintay ng tamang pagkakataon. At nang makita niya ang butas, isang malinis at mabigat na suntok ang tumama. Bumagsak si Solopov, sinubukan pa niyang bumangon pero halatang hindi na siya makabawi. Dahil dito, agad na itinigil ng referee ang laban upang maiwasan ang mas matinding pinsala. Sa pamamagitan ng technical knockout sa unang round, inagaw ni Dondon Sultan ang Pan-Asian Welterweight Championship at ginulat ang buong Russia. Hindi makapaniwala ang kampo ni Solopov. Tahimik ang arena. Ang dating inaasahang madaling panalo ay nauwi sa isa sa pinakamalalaking upset ng gabi. Dahil sa kahanga-hangang tagumpay na iyon, nakilala si Sultan sa Russia. In-interview siya ng mga lokal na media at dinagsa ng mga tagahanga na gustong magpa-picture sa bagong kampiyon. Sa lakas ng ipinakita ni Sultan, marami ang nagsabing tila may agimat ang kanyang mga kamao. Kayo, mga boxing fans, ano ang masasabi ninyo? Talagang may anting-anting ba si Dondon Sultan o bunga lang yon ng matinding ensayo at tapang? Isulat ang inyong opinyon sa comment section at huwag kalimutang ilagay kung saan kayo nanonood. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.